Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga sa Indukubos sa Kupo, Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Pagbito ni President Bongbong Marcos sa 92.5 billion pesos ang program funds dagok versus IFAL sabi man kanda opisina kanda presidente. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, PNP nakaalerto sa posibleng hero protesta laban sa strike kan US duman sa Venezuela. Vital program sa lado kan edukasyon na papakusugon sa 2026 national budget. MMDE nagsagibunin na ocular inspection sa Quirino Grandstand. Maabot sa 113.9 milyones pesos na illegal na droga na recover duman sa parte mismo kanda Eastern Visayas. Labanan kanda US asinman na Venezuela, mayo nin epekto sa ekonomiya kanda Pilipinas. Mayo pa kanda barata sa lado nasyonal, PBBM didma sa hamon na debate ni Chavez sa maanumaliyang flood control project. Mga partidaryos kapamilya kanda mga nawawarang mga parabulang nangakudan sa DOJ Gretchen Asina Alpha Group ibali sa mga sinasabing akusado. Pagbito ni PBBM sa 92.5 billion pesos padagos na pinag-uurulayan. Yan na nagkapera sa mga headlines kanda mga bareta, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang maray na aga ako si Junel Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal o minabot na sa 647 milyones pesos na pondo kan Commission on Higher Education o CHED para man sa scholarship grants ang nagdadanay na daifan na liliquidate o na i-account basado sa 2024 Annual Budget Report kan Commission on Audit o CUA. Basado sa report kan state auditors, anday pa naliliquidate na pondo ang nagikan sa CHED Regional Office 45 of 4-B sa Mimarupa sa Regional Office number 12 sa Sauka Sargin. Asinmada ipinagtagama para sa CHED Merit Scholarship Program gikan kanda taon na 2019-2020 sa gudnang 2023 asin 2024. Sabi kan ko na ana mga pundong ini anda naiduhula sa manlaylay ng mga higher education institution kabalinaan mga state of local universities and colleges. Alagad mayo pa nin na ipapasang kompletong liquidation report ang mga nasambit na mga eskwelahan. Ninuli kanina didipisilan ang mga auditor na maaraman kun maray asin na tama ang napatakaran kan na paggamit kinasambit ng pondo asin may peligro subot ining maabuso o magamit sa bakong tamang paagi sa kabilugan na kantidad na 12.05 million pesos gikan sa CHED Regional Office for Dasbay mantang naabuton sa 635 million pesos gikan man sa CHED Regional Office number
12 basado sa Chida Regional Office for DASB mapadara sindanin demand letter sa mga eskwelahan sangkot ng aning tulos na maisumiti ang liquidation report mantang padagos pang pinagmumonitor ang mga regional coordinator asin manda ang mga proseso mantang inako kan Chida Regional Office number 12 na may ininot nindang tulos na pagpapaluwas kan na stipend sa mga iskarar ninuli man kan kakulangan kan mga tauhan asin kadakol na mga transaksyon kaya naapektaran ang monitoring asin na liquidation. Siniguro man kan CHED sa kuwa napapakusugunin ang koordinasyon sa mga eskwelahan asin ipapasulod ang mas maigpit na patakaran kabali na ang posibleng pagpapapundo kan mga masudod na mga pundo sa mga institusyon bako pa na kung sa ina nakapagpapaliquidate kan nainot ng mga opisina kana nasambit ng nagresibi nin pundo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. And US asin na Venezuela pinag-ikaminarkan na Pilipinas mapadapit man sa international law na dapat na igalang. Ini ang pagpagirumdum kan Department of Foreign Affairs DFA kana sudma na padagos na nagatitinding iriwal sa pagultanan kan Estados Unidos asin man kan Venezuela nangapudan sa duwang nasyon na igalang ang international law asin ibalik ang katuninungan asin karahayan. Digdi sa report inanunsyo kaya kan US President na si Donald Trump na ititik over kan Estados Unidos ang Venezuela matapos ang matrayumpong operasyon kan militar duman sa Caracas basado sa iya temporaryong dalaganon kan US ang nasyon sagud nang maipatindog sinligtas na transition pasiring sa bagong gobyerno. Magigirumduman na digdi inaresto ni napersahan kan Amerikano si Venezuela President Nicolas Maduro asin ang sa iyang agom na Cecilia Flores. Dinara ini sa Estados Unidos tanganing atubangon ang mga kasong narco-terrorism, drug trafficking. Sa tuya pang mga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal mapasudod na indagdag bawas sa kada litro kan mga produktong petrolyo ang mga kompanya ni lana sa parte mismo kan Pilipinas epektibo ngunya na aldaw Enero 6. Sa magkasuway na anunsyo na ipinagpaluwas kan kumpanya kan lana sa Pilipinas, pinaginotan kan Pilipinas Shell, Petron Corporation, COL Caltex, Poinex Petroleum magpapasulod sindanin bawas presyo na 10 centavos sa kada litro kan gasolina mantang malang kauman ang presyo nin 20 centavos sa kada litro kan diesel, 10 centavos man sa kada litro kan kerosene na magiging epektibo alas 6 nin pagkaaga o puon ng unyand mantang sa kapariyo man na mga nabanggit na mga presyo ipapasulod na dagdag bawas sa kantidad kan produktong gasolina asin diesel kan mga kumpanyang PTT Philippines, Total Philippines, Unioil asin Petrogas puon alas 6:01 ninda aldaw kan Martes ungunya na aldaw mantang alas 8:01 mad nin pagkaaga mapasudod mad ang clean na fuel na pagarmanda ang panibagong oil price adjustment na ipapasudod kan mga lokal na mga kumpanya basado sa dikta kan na pangkinaba ng merkado kan presyo kan lana na bunga naman kan halangkaw na pangangaipo sa parte mismo kan lana kan kadakol na mga nasyones sa kinaban. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang barata sa lado nasyonal, nagsagibon ng rescue operation ng Philippine Coast Guard para man sa 23 katao na stranded sa sarong parting
lumidubog na bangka sa mga katubigan kan Pascual o San Pascual duman sa Masbate kan nagtalikod na aldaw. Basado sa PCG, matrayumpong nailigtas ang 20 mga pasayro asin tulong miyembro kan crew kan recreational boat na Harlind. Ang bangka pasiring kuta na duman sa Sombrero Island sa San Pascual kan ini ang tuminama sa sarong day nabibistong matagas na bagay na naging kausa kada paglaog kan tubig asin luminubugini. Ang insidente nangyari sa saro sagkod na nga 2 nautical miles gikan sa parte kan Sombrero Island. Gabusman and ligtas dinara sa Sombrero Islands o island para man sa kadagdagan na tabang tinawad nindoon kan PCG na padagos ang investigasyon tanganing maaraman ang eksaktong kausa kan insidente bunga naman kan lay asin regulasyon sa parte mismo kan maritime. Sa tuya pa nga mga detalyes kan Barata Salado National, nagsampa din counter affidavit si dating Senador Ramon Bong Revilla sa Department of Justice DOJ kasumpay kan subuot mayong basihan na aligasyon laban man sa iya basado ki abogado Francisca Lourdes Singa. Ang tagapagtaram kan dating senador ang pagsampa nindanin counter affidavit tanganing direkta nga i-address ang baseless allegation ninulit na isubot credible asin kulang ang nasambit na nga ebidensya. Si Revilla ang sinampaan in reklamo kan National Bureau of Investigation NBI kasumpay kan subot maanumaliyang flood control project duman sa Bulacan kung sain sangkot ang Wawaw Builders. Pinagpayagban ka na abogado na si Singa nakatunayan ang base lamang o base sa naman subuot sa sabi-sabi ang gikan sa incredible, unbelievable asin unreliable source. Tida wandoon na nagtutubod ang kampo ni Revilla na maibabasura daa ang nasabit ng reklamo sa korte. Daiman na nagtaupanin payag si Revilla sa parte kan mga kaputan kan sa iyang kaso. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga bareta pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal ikinaugman ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson kan sudma ang pagbito ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagkapirang mga pondo na bakong importante sa irarom kan ang programa appropriation. Sering man ang pagpangalada o pagbawal sa pag-ipal kan mga politiko sa paagi kan na ayuda sa bagong permadong Republic Act 1231-4 ang pangnasyon na budget para man sa 2026. Binanggit ni Lacson na ang duwang item na ini nabito ang government support foreign assisted project ang Puwersa Armada kan Pilipinas AP Modernization Program ang kinakaipuan para manda sa pagpapaasenso kana ekonomiya sa laog kan nasyon asin man pagpapasiguro kan seguridad. Sa deliberasyon kan prosupestong budget kan Disyembre ipinagpahig ni Lacson ang pagbawas sa unprogram allocation tanganing ibali lang ang pondo para man sa mga lehitimong item arog kan foreign assisted project asin AFP Modernization Program. Digdi ikipinagsabi na dapat asin man ako para man kilakson ang pagbalikan na 35.769 billion pesos para sa Government of the Philippines counterpart of foreign assisted project sa listahan kan mga bito ninulikan na pwedeng maging duplication ini sa suportang itinatao sa parte mismo kan FAFP. Ikinaugman ni Lacson ang minsay kan presidente na maigpit na ipapasunod kan gobyerno ang pagpapangalad o pagbawal sa politikal na pag-ipal sa paagi kada mga kas asin iba pang mga klase nintabang pinansyal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Ang paglaban sa korupsyon na anday inaagi sa debate kundi sa pag-aksyon na para man digdi mapanimbag ang dapat pasimbagon.
Ini ang naging pahayag ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Asin Palace Press Officer Claire Castro kidating Ilocos Sur Gobernador Luis Chavit Singson na direktang pinaghamon o inangat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ban Liti 1st District Representative Martin Romualdez nin sarong debate kasumpay kanda issue manungod man sa anomaliyang flood control project. Sinabi ni Castro na ana pag-aksyon ka na presidente para man mapanagot ang dapat na mapanimbaga asin ginibo na digdi kaya dain na subot kinakaipuan ang sarupang debate mas kaanga-anga subot kun kaidto naghamon nen debate si Singson mapadapit man sa korupsyon. Kaunda uminamin na subuot si dating Presidente Rodrigo Digong Duterte na korap ini asin nagabuna sa kabankan banwaan asin kana akuon ni Digong Duterte na pano nin Goose Project sa panahon niya alagad mayo man ginibong mahiwas na pag-iimbestiga manungod sa nasambit ng bagay mas mapapatunayan ninda nga makabayan sinda kundi sinda girong sana asin digdi nag-angat na nin debate si Singson ki dating Presidente Digong Duterte. Apuer kaya da abo manapatulan kan Presidente ana hamon ning debate ni Singson inulit kadakol na ginigibo o trabaho na iniintindi ang Presidente mga problema sa nasyon dakol na oras ang ginugugol para manda mapalangkaw ang kalidad kan pagbuhay kan mga namamanwaan asin digdi pagayunon ang ekonomiya kan Pilipinas yan ang pinagtatawanin atensyon asin oras da kan presidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata ngunyan sa lado nasyonal and o sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal vital program sa lado kada edukasyon na papakusugon na para man sa 2026 national budget. Ngunyan na aprobaran na ang 2026 national budget. Tiwala ngunyan si Senador Bam Aquino na matatawanin dakulang pundo asin na maray na maipapasunod ang tamang kantidad na programa sa lado kan edukasyon. Araw kan pagpapatindog kan mga classroom asin pagpapakusog kan mga school-based feeding program. Digdi gana ang mga Pilipino ngunyana na aprobaran na ang 2026 national budget sa paagi kadi matatawanin pundo asin maipapasunod din tama ang mga importanteng mga programa na makakatabang tanganing mas pang mapakusog mapakaray ang sektor kan na edukasyon sabi iyan ni Chairperson kan Senate Committee on Basic Education Senador Bam Aquino. Kabali sa 1.34 trilyon na pesos na pundo ang pinagtagama para manda sa edukasyon. Ang pinakadakula sa kasaysayan ka nasyon 68 billion pesos para man sa pagpapatindog kan mga bagong mga classroom as in 25.6 billion para man sa pagpapaiwas kan school-based feeding program. Nagtagaman in budget na 67 billion pesos para sa pagpapasunod kan Republic Act number 10931 o anda batas na libreng kuliyo na pinagatalaan ni Aquino. Dagdag pa kani, ibinagbali sa budget anda suwestyon ni Aquino na magtatagamanin 500 million pesos sa irarum kan maintenance and other operating expenses MOOA kana higher education development program na partikular na itinagama para man sa pinansyal na suporta sa related learning experience o ana RLA kan mga estudyante sa Allied Health Sciences program. Kabali sa mga estudyanteng makikinabang sa pundo iyo
ana mga nasa Allied Health Sciences program arog kan nursing, medical technology, medical laboratory science, pharmacy, physical therapy, occupational therapy, respiratory therapy, radiologic technology, midwifery, nutrition, dietetics, speech language pathology, human biology, REMED allied program, dentistry, biochemistry, asin man na psychology. Sa iyang payag ipinagpayag kan na presidente na sinusuportaran kaini ana education na budget ang paggibukan pinagsasabing teaching asin non-teaching plantel position sa mga publikong mga eskwelahan pati naman ang promotion asin reclassification kan mga paratukdo tanganing masiguro ang dekalidad na edukasyon. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pang mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa tuya pang mga barata ngunyan sa lado nasyonal, maabot man sa 9.5 billion na pesos and sinasabing pinagabito sa programa kanda presidente pinaburanda ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson ang pagbito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa abuton sa 92.5 billion ang program appropriation sa 2026 General Appropriation Act o GAA. Basado sa presidente, ibinaba ang program funds sa irarom kanda 2026 GAA na pinakahababang grado gikan sa 2019 na tanganing masiguro na ang pondo kan banwaan na ang nagagamit nin malinaw asin tama para man sa mga pang-intereses sa nasyonal. Kasumpay kani pinagpahig ni Lacson na duwalang na mahihiling niyang dapat na magdanay sa listahan kan ang program appropriation na ipinasa kan Kongreso ang lokal na suporta kan gobyerno para sa foreign assisted project asin revise kan Armed Forces of the Philippines o Modernization Program kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Sa tuya pang mga detalles kana sa tuya pa nga mga bareta pagitangunyada sa lado nasyonal o minabot sa 206 na mga pamilya asin na 841 na mga individual ang napagarman kan National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC na apektado sa kontrobersiya na sagupaan kan na militar asin man kan grupo kan mga rebelde duman sa sitio Mamara, barangay kan na Kabakaw, Abra, Diilog, Occidental Mindoro kada Enero 1, inot ng pinag-question kan Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF, anasambit ng baradilan ninuliman ka na isinagibo ini sa tao man ka na unilateral ceasefire ka na CPP ginamitan man ininin air support na kung sain saro sa mga panginot na pinag-question kan grupo kan mga rebelding grupo basado sa Konsiyo 186 na mga apektadong pamilya ang temporaryong yaon sa laog kan evacuation center mantang ang iba ang piniling magdanay sa ibang mga lugar. Sa inot na pahayag na pinagpaluwas kan NDF Mindoro spokesperson Patricia Andal nakapalamanigdi ang sarong Jerlyn Rose Duydora ang nagadanda matapos siyang digdi makamati ni na grabing kulog. Kasunod naman kana sagupaan si Duydora ang saro sa mga Bachelor of Science and Secondary Education student gikan sa parte mismo kanda Universidad de Manila. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Temporaryo na nakalibre si retired Philippine Air Force
Major General Romeo Pokis matapos makapagpiyansa sa kantidad na 48 milyones o 48 mil pesos para sa kasong inciting and sedition na isinampa sa SAIA sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77 bunga naman kan nagisubot na pag-inkaminar kan United People's Initiative ni na pag-aklas asin pagbawi nin suporta sa Commander-in-Chief kan Puwersa Armada kan Pilipinas AAP sa isinagibong payag pinaglinaw ni Pokis na daisinda nag-inkaminar ni na maski aduman na sedisyon asin pag-iro para man pabagsakon ana presenting administrasyon subuot ang grupo ninda ang nagpahayag lang ka na subuot sa indang mga namamati asin kaanggutan para man sa tiwala na pinagraot kan gobyerno. Idi bunga naman kan mga urulay mapadapit man sa anomalya kan flood control projects na inhulita Mayo pasubot na kukulong na dakulang personalidad kasumpay kaniya asin na nakatalaan man na magatubang sa saiyang arraignment ang dating general sa maabot na pitsa 14 kan bulan kan Enero para man sa kasong sa iyang ikinakaatubang. Posible man na madagdagan pa ang mga magkakadarakupa na may relasyon sa nakaaging rally partikular na sa mga nagsagibukan pangapunan kontra sa gobyerno. Paliwanag kan Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. nakadepende sa mga ebidensya kung madadagdagan pa ang mga personalidad na posibleng makasuhan na may relasyon sa mga pangapunan na ini. Sabi pa man ni Nartatis kung may bastantina na basihan na ana mga kaso mayong takot asin na pabor ining ipapasunod kan PNP asin man ini basado man sa nagdadanay na batas o konstitusyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal pinag-anunsyo kan Department of Health kanda sudma na ipapasunod ang zero balance billing policy sa mga piling mga local government units LGU-owned hospital matapos man na ipahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na 1 billion pesos gikan sa budget kan sinambit ng ahensya ang itatagama para man sa nasambit ng programa. Basado sa DOH, siniguro kan presidente na ang 1 billion pesos na pundo gikan man sa DOH ang gagamito na para manda suportaran ang darakulang mga hospital kan LGU. Magigirumduman ang zero balance billing policy ang pinapasunod kan bulan kan Mayo 18 asin kan nakalis na taon. Alagad dati limitado lang sa mga pasyente sa basic ward accommodation asin 87 DOH operated hospital. Sa sarong pagkakaigwa ni napayag pinagpaliwanag ni Health Secretary Chudoro Herbosa na bakong bastante ang 1 billion pesos na allocation tanganing masakop ang gabos ng mga LGU hospital. Kaya digdi kinakaipuan pilion kung arin na mga pasilidad ang makikinabang sa nasambit ng proyekto o programa. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal o minabot sa 866,604,225 pesos 0.46 centavos ang kabilugan na kantidad kan illegal na droga na nasamsamba kan National Capital Region Police Office NCRPO. Iyan na puon kan Enero 1 sagkod ng Disyembre 31, 2025. Basado iyan kay NCRPO Chief Police Major General Antonio Aberin. Ipinagpahig ni Aberin na ang nasambit ng trayumpo resulta kan 10,666 na focus as in intelligence driven anti-drug operation
Ini nagbunga sa pagkakadakop kan 14,717 na mga drug personalities. Tinawan doon na mayo ni na-record na drug-related fatalities sa mga operasyon kan pulisya sa bilog na taon. Apira kanda kampanya kontra sa droga pinakusog kan NCRPO ang operasyon laban man sa loose firearms. Nagsagibo ang pulisya ni naabuton sa 2,624 na operasyon. Nagresulta sa pagkakadakop kan 2,689 na mga individual asin pagkakakumpiskar kan naabuton sa 2,743 na mga badil. Na i-record ni sa lado kan 10,200 na mga anti-illegal gambling operation kung sa 24,024 katao nadakop asin na 5,634,927 pesos point 60 centavos ang nakumpiskang kantidad kan mga autoridad manungod man sa illegal gambling. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang bareta dinangug kanda suudma aldaw kanda Lunes Enero 5, 2026 kan Regional Trial Court RTC kan Lapu-Lapu City an motion na ipinagbasura warrant of arrest na isinampa laban man sa kontraktor na si Sara Diskaya manungod sa 96.5 million pesos na goose flood control project duman sa Davao Occidental. Inagad ni Abogado Michael David na ibasura ang warrant of arrest laban sa iyang kliyente na inot ng dinakop asin nakulong ka nakaaging bulan kasumpay kan subuot nagdadanay asin daisubuot na ihiling o mga goose project manungod man sa flood control project sa sinambit ng probinsya. Nagsampa nin motion ang mga legal counsel ni DPWH District Engineer Rodrigo Lariti asin 8 iba pang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH Davao Region tanganing ibasura an information asin warrant of arrest laban sa indang mga kliyente. Ada payag kan mga abogado na mayo nin jurisdiksyon an Regional Trial Court Branch 27 kan Lapu-Lapu City tanganing dangugon an kaso ni nulitaan mga akusado bakong mga high-ranking official asin by salary grade na nag-aabot sa naman sa 27. Ang pinakalangkaw na opisyal na sinampanin kaso iyo si Lariti na may salary grade 25. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal nanginota ang aksidente sa parte mismo kanda tinampo sa record kan Department of Health DOH sa holiday injuries basado sa Health Secretary na si Ted Herbusa. Nalampasan kani mga kaso kan fireworks related incidents o mga naputukan na ninuliman kan paggamit kan mga paputok. Dagdag kan sekretaryo kan DOH na nagbaba ang kaso kan insidente kan paputok alagad naglangkaw ang kaso kan aksidente sa tinampo. Ang mga kaso kaya kan aksidente sa tinampo kan Disyembre uminabot nin 1,384. Ini mas alangkaw kumpara kan nakalis na taon na igwasananin 690 kaso o 101% na paglangkaw kan sinambit ng kaso. Mantang ana kaso kan paputok igwasananin 720 kumpara kan nakalis na taon na igwa din na record na 834. Ninuli digdi pinagpapaingat ni Herbusa ang mga motorista na daimag maniyo kan sa indang mga lulunadan na nakainom ninuli tani saro sa pinakadakul na kaso kan aksidente sa tinampo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal tinawanin palugit nagbutas na si Congressman party list kan ako Bicol na si Congressman
Saldico na tagaduman sa Albay sagkod na nga Enero 15 para man magsumiti kan counter affidavit sa kasong plunder na isinampa laban sa saiya kan Department of Justice DOJ basado sa DOJ spokesman na Pulo Martinez. Digdi Mayo subuot nagpartisipar ang abogado ni Kua sa preliminary investigation kan sudma kaya tinawan siya nin palugit na digdi simbago na anasambit na mga reklamo. Ini an inot na kaso nin plunder na ipinagsampa kan National Bureau of Investigation NBI laban kiku sa DOJ maski may saro pa siyang kaso sa presenteng pinag-iimbestigaran sa irarom kan Anti-Plunder Act ana plunder anda pag ikit o pagabun ninda dai mababa sa 75 milyones na ill-gotten wealth sa paagiman kan serye nin illegal na mga gibo. Nainot ng ipinagpaliwas ang warrant of arrest laban kiku asin 17 iba pa sa kasong malversation na nagkakantidad 289.5 million pesos kasumpay kan flood control project duman sa parte mismo kan Mindoro. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang sasatuyang detalyes ka na mga barata sa mga estudyante asin ba sa mga paratukdo nagkabirang banwaan digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur ada pinaga-suspendi ana klaseng unya na aldaw ni na Martes January 6, 2026 edi bunga naman kan na padagos na pagbagunas kan uran darakan na Sherline kabali naman digdi ana pagkakaigwa kan padagos na pagbulos kan uran bunga naman kan amihanda ana mga lugar na pinaga-suspendi ana klase iyo ana mga minasunod sangay sa gabus na libilo suspendido ana klase Lagunoy, Garchitorena, Calabanga, Caramuan, Tigawon, Goa, Magaraw, Seruma, San Jose, Tinambak, Ocampo, Cabusao, Milaor, Pasacao, San Fernando, Canamanda, Libmanan, Asinman, ana Siyudad Canaga. Anasambit na mga lugar, suspendido ang klase kaya dain na magpasiring sa mga eskwelahan ang mga estudyante dain na pagatod kan mga magurang. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal bakong pasabul ada mga panginot na mga dalan o tinampo pasiring sa banwaan kan presentasyon Garchitorena asin na Karamuan Camarines Sur kasudma na na-report huliman kan plus flood sa parte kan sitio Umalo sa Lagunoy Camarines Sur ninuliman kan daing utawot na pagbagunas kan uran daraman kan na Sherline basado sa abiso kan na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office MDRRMO presentasyon may na-record na pag-apaw kan tubig sa nagkapirang mga parte kan mga tinampo na pwedeng magbunga kan peligro sa mga biyahero sa nasambit na lugar kaya day tinugutan na makapagbiyahe ana anuman na klase nin behikulo sa nasambit na mga tinampo. Sa iba pa niya itong detalyes kada sa tuya pa nga mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Good breeding program adalan pa. Buyet Paderes sa detalye. Ipigsugo ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang higot na pag-aaral sa goat breeding program kan Department of Agriculture bilang simbag sa mga reklamo kana o kuya ang mga discovering kan COA o Commission on Audit kan implementasyon kan proyekto base sa report kan COA
52 sa 101 na mga kanding an binabinakal ka silang bitang ahensya para silang bitang programa ang nagkagaradan na itinatakod sa kakulangan ng pagkakan asin nutrisyon. Sigun sa DA, ang issue sa pondo ang sinisimbagan sa pagitan nakatagamang budget para sa 2025 asin 2026 para mapakaray, mapangatamanan kan mga kanding. Ipinasairaro mo niyan sa pag-aaral kan ahensya kung ipapadagos, inaano pupundohon ang programa base sa resulta kan evaluasyon. Mientras tanto, planong ipanao ang mga natatalang kanding sa mga paraumas, sa kantanduanes, bakong sa mga parainom, mantang gagamitin ng pasilidad sa Pangasinan para sa produksyon, para sa business. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata, magdangog ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin na Bicol Region. Uya na ang pinakalitis update na pinagapaluwas kan pag-asa mapadapit man sa kamugtakan kan panahon. Makusog na pagbagunas kan uranda pinaglalauman sa parte kan Bicol Region ninuliman kan na Shareline sabi kan na pag-asa. Pinaglalauman na makakamati nin makusog na pagbagunas kan uranda ang nagkaperang mga probinsya sa Bicol Region ngunya na aldaw Enero 6, 2026 aldaw kan Martes. Ninuliman kan nagdadanay na Shareline basado sa Weather Advisory number 9 na pinagpaluwas kan pag-asa alas 5 nin pagkaagang unyada basado sa abiso posibleng umabot sa 50 sagkun na nga sanggatos milimetro ada dakul na uranda sa parte mismo na ibubulos sa probinsya kan Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Asinman, Kabali na probinsya kan Camarines Sur, Naga City, Asinman, Iriga City. Sigun sa pag-asa, pwedeng mas halangkaw na pagbulos kan uranda sa mga sinasabing bukid asin aralangkaw na mga lugar, posibleng maglala ang epekto kan padagos na pagbagunas kan uran sa nagkaperang mga lugar. Ninuli kan nainot na padagos na pagbulos kan uran kan sudma. Ninuli kaniya pinagtawanin abiso ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office LDRRMO sa mga nabanggit na mga probinsya na magpasulod kan mga kinakaipuan ng mga lakdang para matawanin proteksyon ang buhay asin pagrurugaring kan mga residentes urog na sa mga harababa asin mga landslide prone area kabali na ang probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado National City Agriculture Office sa Laog kan Naga, regular ang ginigibong fingerlings distribution sa mga parasira sa siyudad kan Naga. Darrell Banyas sa detalye. Sa kamautan na mapangat man ang kabuhayan ninyo na taon na 2026 sa mga parasira sa siyudad ni Naga, kabali na ang mga may sadiri ni Sispand. Regular ang ginigibong pagtanaon ng mga fingerlings sa mga inikan City Agriculture Office katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi sa Bicol. Sigon kay Francis Abasola, ang City Agriculture Office na para sa mga fingerlings sa bigbubutasan ninda dyan sa Naga River. Nagpanauman sila sa mga may sadiri ng fish pond ng tilapia fingerlings sa katuyungan na masimbagan ang kakulangan ng sira sa Naga City People's Mall, nakadaklan halik pa sa Banwaan San Bato, asin buhi Camarines Sur ang ipigtitinda digdi. Maabot subuot sa 9,000 na mga tilapia fingerlings ang sa indanang binutasan, ali sa buhi freshwater fishery na dakulang tabang sa mga parasira. Alagad igwa subutin ng problema ngunyan na kalaban sa pagpadakol kay ni na iyong ang janitor fish na naka-star mismo dyan sa Naga River kung sa ininda pigbutasan ang relibong mga fingerlings kan tilapia. Iyong kaminar ni Abasola ang mga may sadiri ng fish pond na pwede sindang mag-aprovechar kan sinabit ng fingerlings kan na tilapia o maging kan hito
magduman sa nasubuot sa opisina kan City Agriculture Office Naga para maka-request man sinda sa opisina regional kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi sa Bicol na namumugtak ang opisina regional dyan sa Bula, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagkapirama ng mga lugar sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur ang pinagbaha. Binaha kasudmang pagkahapon ang nagkapirang mga lugar duman sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur ninhuli kan padagos na namamatian na makusog na pagbagunas kan Orada, Dara kan Shareline. Kabali sa mga ini, iyo ang lugar kan Kulasi Bridge sa barangay Taytay, Inasagan na River sa barangay ka na Napawon, Hikut Creek, barangay Kagaykay, barangay Bagong Bayan Grande, Sitio Kububut sa barangay kan Lamon duman sa parte mismo kan Banwan kan Guwa, Camarines Sur. Nag-apaw man na ada parte kan Hirita Bridge sa barangay ka na May Matan, asin na Kudong River sa barangay ka na May Salay. Kung kaya nagkaparang mga residente sa anadipisilan na makaagi sa nasambit na mga lugar. Mantang naglangkaw man ang tubig duman sa Kulasi Spillway. Pagirumdum kan MDRRMO duman sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur na kung pwede iwasan mo na ang pag-agi sa nasambit na mga lugar, asin na pagbiyahe kan mga motorista sagkod ng daipa nagmamaray ang kamugtakan kan panahon ninhuli sa delikado ang sitwasyon dara kan baha sa nasambit ng mga lugar sa Banwaan kan Guwa, Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 31 mga pulis anda sinasabing tinawanda ninda pagbisto o honra kada kapulisada sa parte mismo kada Bicol Region. Ang 31 mga pulis kada Bicol Region anda tinawanin na onra sa gidibong inot na flag raising ceremony kanda PNP Police Regional Office No. 5 kasudma January 5, 2026 bilang pagbisto sa saindang mga naging serbisyo malasakit asin kabayanihan sa lado kan komunidad bilang pagserbi bilang sarong pulis sa nasambit ng okasyon. Iginawad ang medalyang ugnayan na pampulisya sa 22 na mga pulis na nagpailing nin personal na inisyatibo asin malasakit sa kapwa o sa komunidad gikan sa tulos na pagtabang sa mga biktima kan aksidente asin manda mga helang pagtaunin tabang medikal sagkod nang sa pagpapasulod kan mga proyekto nin paharong para man sa mga pamilya na sinasabing naapektaran kan mga bagyo o kalamidad na nag-agi sa Bicol Region. Mantang siyam na mga pulisman ang nakaresibikan sinasabing medalya ng pagkilala. Ninuli man kan sa indang kabayanihan asin na profesionalismo sa mga insidente nin makatiritristi, medical emergency, asin man an sa inda mismong katapatan sa pagpuli kana dakulang kantidad nin kwarta sa pagpapailing kan disiplina asin pagkalang sa parte mismo kana mga namamanwaan. Basado sa PRO 5 kana pagbistong ini an patunay na padagos na naninindugan ang Police Regional Office No. 5 na tapat makatao asin na profesional na pagserbi para man sa katuninungan kaligtasan kan mga namamanwaan na mga Bicolano. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado national o lado lokal. Sa iba pang barata sa lado lokal, 42 anyos na persona pinagserbihan nin waranta kan korte dakop kan mga pulis. Ed Saliba sa detalye.
nagtrayin po ang pagtago-tago kan sarong persona matapos niya ini ang makaginibuning krimen sa banwaan ng Libmanan Camarines kan taon 2017 kung kaya ang korte nagpaluwas ng warrant of arrest para madakop ang maulyas na ang suspitsado. Agosto 28, 2018 nagpaluwas ng warrant of arrest ang MCCC Libmanan Cabusao sa kasong reckless imprudence resulting in homicide kung kaya ang mga awtoridad nagtarabang-tabang para hanapon ang suspitsadong persona sa ginibong manhunt Charlie operation katuwang ang Cabusao PNP Sorsogon City Police Station Camp PIO. Tulos na nadakop ang persona mga bandang alas 10 ng aga, Enero 5, 2026 sa Barangay Purok 2, Santo Domingo, Bacon, Sorsogon City. Ang suspitsado, pinagbasahan man kan sa iyang mga diretso kung ano ang sa iyang naginibo bago ini ramalang kan mga otoridad. Ang suspitsado, pinagbistong si alias Pedro, 42 anyos soltero, presidente kan Sorsogon City na naghahapiat na may malipot na riyas. Ang korte may rekomendado man ng yansa na maabot ng 30,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Dagdag na report, sa Liba, Basta Barita, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan na mga bareta, maray na bareta para man sa mga parauma dyan sa parte mismo kanda banwaan kanda gain sa Camarines Sur. Ang Department of Agriculture Regional Office No. 5 digdi sa Bicol Regional Opisina yaon dyan sa parte mismo kanda banwaan kan Pili Camarines Sur ada padagus na nagtatao ni natabang sa parte mismo kanda sektor kan agrikultura dyan sa parte mismo kanda banwaan kan gain sa Camarines Sur. Iyan sa paagimanda ni DE Regional Director Rodel Tornilla sa panibagong alokasyon kanda banhi sa banwaan kan gain sa dakulang tabang ini para man sa parte mismo kanda mga parauma. Sering manda may guta na pinagatatawan na doon ada mga baning ini sa parte mismo kanda mga parauma ni na libre. Anda announcement kanda nasambit ng Departamento kan Agrikultura digdi sa parte mismo kan Bicol para sa schedule kan na pagtao kan mga hybrid seeds distribution sa parte mismo kan hybrid clustering project kan Department of Agriculture Regional Office No. 5 ngunya na pizza size kan bulan kan Enero nakatalaan na itao sa mga parauma dyan sa namuat gain sa Camarines Sur sa aga January 7 itatauman ana mga hybrid seeds sa parte kan barangay Loob Gainsa Pizza 8 ang makakaresibikan na nasambit ng mga hybrid na mga seeds iyo ang poblasyon 2 Pizza 9 Malbung January 12 Kagbunga Pizza 13 at Sampaloc Pizza 14 poblasyon na 1 asin na Pizza 15 makakaresibikan na nasambit ng hybrid seeds sa hali sa Department of Agriculture iyo ang barangay Dahilig. An oras kan distribution mapuon at tsanda alas 9 nin pagkaaga sagkod ng alas 5 nin pagkahapon sa Municipal Cover Court kan Banwaan kan Gain sa Camarines Sur. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mga residente sa Naga-Tagama ni na Kandila asin pangadjion para sa babaeng nakuang gadaan sa irarum kan tulay duman sa parte mismo kan Camarines Norte tao ni na pangadjion asin Kandila ang mga residentes kan barangay kan pinagawarasan da Basod Camarines Norte para sa babaeng nako ang gadaan sa irarom kan tulay sa salog duman sa nasambit ng lugar. Initangani man na digdi maging matrangkilo subot ang kalaga kan biktima asin dagos naman na maresolberan ang nasambit ng kaso magigirumduman na nakuha ang bangkay kan babae na nakalaog sa sarong storage box kan Pizza 2 kan bulan kan Enero 2026 basado sa nakahiling
sinasabi ninda na nagduda sinda na pwedeng basura lang ana ipinag-apon sa nasambit ng salog kaya arog na lang kadto an sa indang pagkandal. Sinda subuot an perming nagsisita sa mga residentes na nag-aaponin basura sa nasambit ng salug kaya marikas sindang nagrespondi kan nahiling na naglalataw-lataw an sarong storage box. Sa presente, mayo panin pamilya ang nagaako sa nasambit ng biktima sagkod ngunyan. Ini ana yaon sa sarong punerarya sa nasambit ng banwaan mantang nagpapadagos ang backtracking kan Basod Municipal Police Station tanganing matawan linaw ang nasambit ng kaso. Mga tugang sa satuyang barata ngunyada, barata kita ngunyada sa luwas kana nasyon. Sa satuyang mga barata ngunyada, barata kita ngunyada sa international. Sa mga barata ngunyada sa luwas kan nasyon, si UN Secretary General Gutierrez nagpatanid sa parte kan ginibong pag-atake kan Estados Unidos de Amerika dumanda sa parte mismo kan Venezuela. Nagpayag kan sa iyang pagkandal si United Nations Secretary General Antonio Gutierrez sa ginibong pag-atake kan US duman sa Venezuela. Sinabi kani ang mga reglamento sa international law ada dai pinaga-respeto kan Amerika. Dagdag pa kani na kaya igwanin international law para ini sundon asin na magdanay an international peace and security. Grabe ining naandal na magkakaigwanin negatibong epekto sa nasyon kan Venezuela asin na pagkakaaristo kan presidente nindang si Nicolas Maduro. Nagtutubo din na pwede pa man na maiwasan ana paglangkaba kana mahiwas na kariribukan basta magkaigwa nin maray na pag-uurulay. Sa satuyang barata ngunyada, barata kita sa kinabanin karawat. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabanin karawat, si Ila asin mana Jubik dinaog ana former number 1 na si William asinman Svitolina sa kawat na tenis. Digdi nagatud nin makasaysaya na kapangganahan sinda Alexandra Alex Ela kan Pilipinas asinman Iva Jovic kan Estados Unidos matapos ninda na pasukamangon o daugon ang mga Batikanong mga parakawata sa tenis na sinda Venus Williams asin Elina Svitolina sa double match kan ESB Classics 2026 sa Auckland, New Zealand. Sa score na 7-6, 6-1, pinatunayan na preparado ang dua na hubin pa sa tenis sa primero pa sana na pagbabakbakan laban sa bitiranong mga kalaban kani. Si Ila, 20 anyos pa sana, asin sa presente, nasa world number 53, asin padagos na nag-aangat sa ranggo matapos matrayumpo na kampanya kan 2025 kung sa inakalaog siya sa ikatulong round kan US Open. Mantang si Jovic, 18 anyos pa sana, anda edad, asin world number 35, saruman na rising star na nahihiling sa iyang makusog na performance sa junior circuit. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department na kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol,
Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. BBS. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwat maray na aga, uyan headlines kan mga barata. Nagkapirang mga lugar sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines in Bicol Region na pwedeng makasapo pa nin makusog na pagbagunas kan uran ngunyan aldaw. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga residentes dumanda sa parte mismo kada First District o sa parte mismo kanda nagkapirang banwaanda sa probinsya kana Camarines Sur, partikular na dumanda sa lugar kan partido area nakamati ni da pag plus flood o baha. Amayo pa kana mga barata sa lado lokal, 17 kaso kada biktima kana mga paputok digdi sa laog kana siyudad kan Naga ana na-record. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdo. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ko si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagpatanid ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA na pwedeng makamati ni nakatamtaman sa kudnang makusog na pagbagunas nin uran na ngunya na aldaw ang nagkapira nga mga lugar degdi sa laog kada probinsya kan Camarines Sur kabali sa mga posibleng makamati nin pagkusog kana urada iyuan mga banwaan kana baaw, balatan, batu, bumbun, buhi, bula, kalabanga, kamaligan, kanamanda, karamuan, gainsa, garchetorina, Gua, Iriga City, Lagunoy, Magaraw, Milaor, Nabua, Ocampo, Pamplona, Pili, Presentasyon, Sangay, San Fernando, San Jose, Siruma, Tigawon, Tinambaka, Asinmana, Siyudad kana Naga. Sigun sa pag-asa, pwede man maapektaran ang mga pagtarayd ng mga lugar mantang nagpapadagos and pagkakaigwan nin raot nin panahon. Bunga naman kana Shareline, pinagapaubaya asin na piga tawanin na biso ang publiko na magdanay na maging alerto asin maingat laban sa posibleng pagbaha asin paghu kandaga padagos na magsubaybay sa mga masunod na mga abiso kan pag-asa asin kan lokal na gobyerno urog na sa party kan BBS FM Naga. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sarong kolorom na pribadong lulunadan pinag-isyuan kan LTO nin Shukos Order. Saro kaya nadigdi nag-viral sa parte mismo kan na post page sa Facebook na biyahing Manila to Bicol door to door ang nagbunga ni na aksyon gikan sa parte mismo kan na LTO
sarong misis asin na aki ang naglunad sa sarong Toyota Avanza gikan sa Gua Terminal Gua Camarines Sur. Pasiring ini duman sa parte kan Caloocan na pagkasunduan kan mga ini na magbayad ni na 2,000 pesos na pliti. Alagad sa Cubao ibinaba sindakan na driver asin naghagad nin kadagdagan na bayad na ini balga sa parte mismo kan inot ninda nga pag-uurulay basado sa LTO ana kulurom na biyahe dagdag singil ana sinasabing pagsayuma sa serbisyo balga sa ley asin day tutugutan ninhuli kani sinugo ana may sadiri asin na chopper kan nasambit ng bihikulo na magsumiti nin sworn statement sa LTO asin man ID sering manda magpartisipara sa pagdanguga sa pizza 12 kan bulan kan Enero 2026 tanganing ipaliwanag ang nasambit na nga insidente sa nasambit na nga bagay pagsayuma tapuson ana biyahe sa guna nga napagkasunduan na destinasyon paghagad nin dagdag na bayad nin mayong inot na abiso paggamit kan pribadong lulunadan kana mayo nin pagtugot o permit sa LTFRB ini sarong kulurom mantang ang lulunadan ibinugtak na sa alarma status asin lisensya kan tsuper sinuspindi ni 90 dias asin kinakaipuan isumiti antis kan sinambit na nga pagdangog pinagirumdum kan LTO na kundai magsumiti nin paliwanag digdi tatawan nin magkakanigong kaso basado man sa mga ebidensya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Camarines Sur Police Provincial Office nagpatanid laban sa TICSCAM na naggagamit kan pangaran ni Provincial Director Police Colonel Berhelio Ulalya. Boyet Paderes sa detalye. Nagpakanid ang Camarines Sur Police Provincial Office laban sa naglalakop na TICSCAM na nagagamit kan pangaran ni Police Colonel Virgilio Ulalya Jr., Provincial Director kan Camarines Sur para maghagad ng kwarta sa publiko. Piglinaw kan CSSP PPO na mayong autorisadong kagadanin kwarta ang sendang opisina sa paagi ng text online. Pinag-advisean kay ng publiko na i-click ang links dahil magtaon kan OTP o personal na impormasyon as in tulos na i-report ang mga makadudang telephone number sa mga autoridad. Para BBS News, Boy Calari. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal dahil muna maagihan kan mga light vehicles ana subong spillway duman sa barangay kan Del Pilar sa Banuan kan Garchitorina Camarines Sur nin huliman na nagdulot ni na baha bunga naman kan padagos na pagbagunas kan uranda poon pa kasudma uli naman kan nagdadanay na share line iyan tawanin advice ang mga motorista na mag-iwas sa nasambit ng mga lugar asin na maggamit na lang nin mga alternatibong mga ruta para man sa saindang kaligtasan. Sinabi kan MDRRMO duman sa Banuan kan Garchitorina Camarines Sur na magalat na lang kan abiso ninda kung itutugot na ang pagbiyahe asin pag-agi kan mga light vehicles sa sinambit ng tinampo. Mga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Nasamput na kada Philippine Coast Guard katabang ana mga sibilyan na volunteer ana 27 o 20 mga pasayro
asin na tulong tripulante kan sarong recreational boat na nakamati nin aberya sa kadagatan kan Masbati. An bangka nga Harlinda pasiring kuta na duman sa Sombrero Island sa Banwaan kan San Pascual sa Masbati kada tuminama sa sarong dai pa maarama na matagas na bagay mantang sulo asin na duwang o mantang saro asin na duwang nautical miles gikan sa parte kan Pampanga. Ninuli kaniya pig laog nin tubig anasambit na nga bangka tulos man nagsagibo nin rescue operation ang Philippine Coast Guard matapos na maresibi ang report. Dinaramo na ang mga naisalbar sa parte ka na Sombrero Island antis na pinagatud duman sa port o pantalan kan San Pascual Masbati kung saan tulos sindang pinagtabangan kan lokal na gobyerno. Basado sa Rural Health Unit siyam kan mga na-rescue ang nagsapo nin minor na mga gasgas tulos na tawana nin atensyon medikal gabus nasa maray asin ligtas na kondisyon. Padagos pa ang investigasyon kan Philippine Coast Guard tanganing maaraman ang kausa kan paglubog kan nasambit na nga bangka. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Inanunsyo kan Philippine Statistic Authority PSA ang matrayumpong national ID registration sa probinsya na mapo nangunya na aldaw 2026. Fixed Registration Center sa parte mismo kan ALDP Building Diversion Road, Naga City. Pinag-inkaminar ang publiko na darawon anda sa indang mga dokumentos tangani manda na mas pang maparikas ang proseso kan pagpaparehistro. Para sa kadagdagan mga impormasyon kinakay po anda bisitahon ang website asin social media feeds kan PSA digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Ada pagkakaigwakan pag-issue kan national ID ana nauntok kan kalis na mga simana ninuliman kan selebrasyon kan Pasko asin man bagong taon. Alagad ngunya na aldaw liwata na mapo na naman na magkaigwanin na registration kan national ID ang Philippine Statistic Authority digdi sa Naga, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. BCS Bicol Central Station na nakapag-record nin sobra sa 21,000 na mga pasayro poon na Enero a 1, 2026. Aral Banyas sa detalye. Arachan babalikan ta ang linya magali kay Daryl Banyas sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagita sa lado lokal. Maski nga ni tapos na anda Pasko day pa man nagpupundo ada kaugmaan asin na pagdul nin tabang kada grupo ninda Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur asin man Congressman na Luigi Villafuerte pati naman ni Congressman na Migs Villafuerte. Ini sa paagiman kan na pagduhol kan kapuerting bigas dagos-dagos ana pagtao nin bagas asin na tabang sa mga pamilyang nangangaipo. Patunay na anda selebrasyon kana kapaskuhan da inatatapos sa bulan sana kana Disyembre. Bako lang Pasko asin na panahon kana pagkakaigwa ni na pagmamalasakit. Gabus na aldaw pwedeng maging bukas sa palad sa parte mismo kada mga namamanwaan orog na digdi sa parte kada probinsya kan Camarines Sur. Nagtutok-tok ana magkaigwaning commitment sa parte ka na Kapuerte Bigas plus location para sa nasambit ng mga kababayan nyato digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Labo-labo ang pagtaunin tabang kada pamilya Villafuerte.
Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pa sa lado lokal, standby tabi Ma'am Daryl, sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal, 17 kaso ni firecracker incident ana na iristro sa parte kana Siyudad Canaga. Nakapag-record ang Department of Health Bicol Center for Health Development DOH Bicol nin 17 fireworks related injuries cases gikan sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur mantang siyaman gikan sa parte kan Siyudad Canaga basado sa FWRI surveillance sa bulletin number 2025-014 kan DOH Bicol CHD o minabot sa 72 and kabilugan na kaso kada biktima kana paputok na napabarata kana sa indang ahensya sa bilang na ni 23 ang gikan sa parte kan Albay, 17 sa Camarines Sur, 10 sa Camarines Norte, 9 sa Naga City, 6 sa Catanduanes, saro sa Sorsogon, asin Legazpi City, mantang saruman sa parte mismo kan Masbate. Nanginot sa mga paputok na pinaggamit iyo anquites na iguanin 32 na kaso, 11 ang nabiktima kan 5 star asin na anuma ang nabiktima ka na nagkapirang klase nin paputok, tiglima ang whistle bomb asin man na buga, 4 ang luces, 3 ang Judas belt, tigduwa ang biktima kan plapla asin na fountain, saro ang Goodbye Philippines. Magpapadagos man ang ginigibong FWRI surveillance kan DOH Bicol ngunya na aldaw sagkod ng matapos and simanang ini. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, maabot man sa 393 na mga beneficiaryo kana for educational and cash relief assistance 2026 ang nahiduhol kana gobyerno kana banwaan kana Ragay Camarines Sur sarong positibo asin makabuluhan na pagsabat kana bagong taon o 2026 an inot na free out para man sa 393 na mga beneficiaryo kan educational asin cash relief assistance kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor BGH Oribata. Sa programang ini pinagtibay kanda lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay Camarines Sur ang pangakong mayong mawawalat asin na may katuwang ang kada pamilya sa pagklase sa pagpuon kan bagong taon sa mga residentes asin estudyante sa banwaan kan Ragay Camarines Sur. Pinasalamatan man kana mga recipiente iyo mismo ang liderato ni Congressman Huri Bata asin man liderato ni Mayura BGH Huribata kana banwaan kana Ragay Camarines Sur sa tabang man kana lokal na sangakan MSWDO asin man digdi haros tarabang-tabang sa pagtao nin asistensya sa parte kanda inot na taon o pagbungkaras kan inot na taon kan cash relief assistance 2026 o educational assistance para man sa mga estudyante kan na banwaan kan na Ragay. Ang programang ini pasiring sa bagong taon para man sa pinag-aapod na Better, Greater, and Happier Ragay Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakita sa lado lokal. Otron ta mga tugang mayo ni na klase sa nagkapira nga mga lugar ngunya na aldaw. Iyan basado naman sa napabarata
kana mga local government units. Iyan ninuli man kana nagdadanay na pagbagunas kan uranda dara kana share line. An mga banwaan na mayo nin mga klaseng unyan iyo an Sangay, Lagunoy, Garchitorina, Calabanga, Caramuan, Tigawon, Gua, Magaraw, Seruma, San Jose, Tinambaka, Ocampo, Kabusaw, Milaor, Pasakaw, San Fernando, Kanamanda, Libmanan, Asinmana, Siyudad Kana, Naga. Anda mga iyanda, anda pinagdeklara kan lokal na gobyerno na mayo nin klase dinuliman kan padagos na pagbagunas kan uranda epekto kan share line. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan tajad si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idukong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.